So, tamang kain nga lang muna tayo. Sinapay. 6:15 na. Dipton. So, nagbaon pala ako ng ganito. Tinapay. Tapos, ginawan din natin yung misis natin ng tinapay. Mabaon din daw siya. So, stop natin. Pasok na tayo. So, good morning nga. Papasok na tayo sa trabaho. So, ito yung building ko. Yan, sa likod ko. Ito, bagong building. Baka gusto nyo magrenta dito. Mura lang din dito. Mura lang ang flat. Okay. Sa mga bagong building, may mga studio type kasi. So, pwede kayo doon. So, paglilipat kayo, i-check nyo mabuti kung nag-i-issue pa sila ng ng address. May mga building kasi na alam nyo na hindi sila pwedeng mag-issue ng ng mga lisensya. So, alas 6 na nga. Ang problema, medyo madilim pa. Okay, hindi katulad nung nakaraang mga last week. Maliwanag na 6:30. Magsi 6:30 na. Tignan nyo, madilim pa rin. So, ito ang pormahan ng daddy nyo. Yan. So, ito na naman yan. Abutan na naman tayo ng traffic light. Nag-green na naman. Wala pa naman 999 doon. So, wala pa nga 999. Check lang tayo ng bus ng 999. Ayun, may ispatan na tayo. Ito na nga yung 999. So, tamang lakad nga lang tayo. So, may bakala dito. Mayroon na naman tayong baon na mayroon naman tayong baon na ginawa. So, ganun talaga ang buhay. OFW life. Pare-parehas ang routine. Lahat tayo pare-parehas ang routine. Okay? Kahit saan bansa ka, meron pa nga yung mas mahirap walang transport napakatahimik ngayong panahon. Wala masyadong nakapark na sasakyan. Okay. School kasi to ito banda. Okay. School ng may mga pagkukulang. So dito yung may mga pagkukulang, yung mga mental issue, yung may mga kapansanan. Alam nyo na yan. So dito libre lang yata dito. Pang lokal. Pang Kuwaiti lang. Okay. So today is Sunday. May working days na naman ang dati nyo. So malapit-lapit na yung event natin. Mag-event tayo sa Mishref. So prepare natin lahat ng mga gamit. For nature pa, prepare ko pa yun. So matarik na nilalakaran ko itong bridge na to. Ganda sa ganda sa health pagka naglalakad ka talaga. Okay? Alam mo yung tibok ng puso mo. Maganda yun sa sa sarili. So ang ganda nga ng panahon. Ayun yung Hamra Tower. Okay. Tapos dito tayo dadaan. Diba? Yan, dadaan tayo dito. Everyday na nilalakaran ko dito lang. Kasi office namin nandun So kapag dire-diretso lang to, may bridge yan, dyan ako dadaan. Syempre, dito tayo sa disyerto. hindi siya disyerto. Joke lang. Okay. Ingat pala yung mga kababayan natin dyan na may mga utang. Okay. May mga loan sa bangko. So force na para bayaran nyo yun. Okay. Nagdeklara na yata ang quit order na yata na kailangan nyo nang bayaran yung mga matagal nyo ng utang, lalo na sa mga inutangan yung bangko. Yung mga commercial installment naman wala namang issue yun. Ang issue lang talaga yung mga may fines, may mga utang sa bangko na binabayaran, kailangan nyo nang i-clear. Okay? Alam nyo naman kasi hanggat mayroon kayong record sa mga bangko, okay, may mga loan kayo,
marami ditong may loan, especially. Okay lang mag-loan kayo sa mga company nyo. Wag lang talaga sa bangko kasi may mga ano yan eh, kontrata kasi yan eh. Laki ng percentage ng, laki talaga ng percentage na ikakaltas sa mga sahod nyo. Basically, ganun talaga yung mga kalakaran dito. Pag mga installment naman times 2, okay, magdodoble yung ano mo. Babayaran mo, lalo sa mga mobile installment na kinukuha nyo online. Commercial company na alam nyo na. One time, big time pag maningil. So, bali, andito na tayo sa may kakahuyan. Okay, ito. Ayan o, di ba? Bali nga pala nakabili na tayo ng ano, ng handle. So nakuha natin ng 250 pills lang. Diba? Napakamura. May handle ka na. Okay. Punta lang kayo sa garage. Marami kang mabibili doon. Saturday. Okay. Kasi patapon na yung iba eh. Parang iniiwan na lang nila yung mga gamit. Kaya maraming mumulot. Alam nyo dati, nakapunta ako doon sa may tower na yan. Yan. Kasi pinasyal ako ng tita ko dito. May tita ako dito eh. Hindi ka lang ko nandito siya. Minsan kasi nagbabakasyon sa Pilipinas. Ayan, traffic na naman oh. Grabe naman yun, Kuwait Airways. Okay, pagkakaalala ko yung kahapon, maraming na-delayed na ano eh. Maraming na-delayed na flight kasi nag-update yung system nila. Kami umuwi. Ayun oh. Diba? So, malapit na nga tayo sa office. So, yun ang office natin. Ayun ang office natin, yung maliit. So, yung maliit na building na yun. Actually 10 months na ata ako naglalakad. 10 months na ako maglalakad. Okay, ang ganda. Okay, alam niyo yung lakas ko kumain ng kanin kaso hindi ako tumataba kasi everyday lakad tayo. 2 times a day, uwi at saka pagpasok. So maganda, sabi ko nga maganda talaga sa katawan pag naglalakad kayo. Ay nako, mayroon na naman balita pala na may tumakas na Pilipina kasambahay sa hindi natin, Riyadh ba yun? Saudi? O Abu Dhabi? Nakita ko lang sa Facebook, nag-scroll ako kaninang umaga bago ako pumasok. Okay, bago ako mag-prepare sa trabaho. As in tumakas, may mga maleta. Huwag niyo pong gagawin yun. Lalo na yung mga passport nyo eh nasa mga amo nyo. Kaya huwag niyo gagawin yun kasi hindi po kayo makakalabas ng bansa. TNT kayo. Kung meron kayong mga jowang Pakistani o di kaya lokal Indiano, sinabihan kayong tutulungan ko kayo, tutulungan kanila. Okay? Boyfriend mo, huwag ka maniwala. Okay? As long na wala sa yung passport mo, kahit may nasa yung passport mo, kung nagpa-blatter na yung amo mo na nawawala ka, hahanapin ka na ng pulis. Okay? Yung pangalan mo naka-block na sa ano, blacklisted ka na sa immigration, hindi ka din makakalabas. Okay? Pag pumunta ka sa immigration, huli ka doon, di ba? Blacklisted yung pangalan mo eh. Marami na ditong mga kababayan natin, lalo na dito sa Kuwait, ang runaway, tago ng tago, part-timer. Okay, walang stable na trabaho, kaya nga nag-implement sila ng unang huhuliin nila ay yung mga taong mababa yung income. Yun yung mga walang permanent na trabaho. Okay, okay lang yung mga ano eh, yung mga asawa eh, kasi nakabisa sila sa mga husband nila, under sila sa pangalan ng husband nila. Eh yung may visa ka nga, okay, sabihin natin may visa ka, kaso mababa yung sweldo mo. Okay, siguro mababa sa 100. Sa isang buwan kumikita ka lang ng mababa pa sa 100. Okay, siguro kasi hindi naman sila implement ng batas na huhuliin kung wala naman silang target na monthly salary. Kumbaga 5 months, hindi ka nakasahod ng mas malaki sa 200 or 150. Ang minimum lang na natatanggap mo sa isang araw ay sa isang buwan eh 50. Wala talaga, pambayad mo lang yun ng bahay, tuition, 55, patay ka na.